91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM. 91.9 Bright FM. Friends tayo. Nung manyawad kayong nanuman king lagyo ko, ako daptan ko. Biyabe tamong manyawad pamipakayap king ginong, kapamilata na niting programang King Lagyo ng Jesus. Good evening po at welcome po dito sa Season 14, Episode 3 ng KLNJ. Atin pong bigyan ng halaga sa gabing ito ang papurit pasalamat natin sa Diyos at muli tayong magkwentuhan sa gabing ito at magdasal at ating hilingin ang biyaya na kaloob ng Diyos. Ito pong inyong abang lingkod na si Reverend Father Ronnie Dicaw, ang inyong kakalugan na kaibigan nagdarasal para sa kagalingan ng mga may sakit at ang Parish Priest ng San Matias Apostol Parish sa San Matias, Santo Tomas, Pampanga. At makakasama po natin muli sa gabing ito si Sister Doris Trajano. Magandang gabi po. Among Good Ronnie. evening, Welcome back. Sister Doris. At Magandang salamat gabi po at sa hindi ako inyo nag-iisa. Welcome back ang pagkakasabi ko po. Ba't kaya? Welcome Sabi back? nila, bakit kaya? Opo, si Father Ronnie na Welcome po back ang talaga. magsasabi niyan. So, muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? At of course, nagagalak po ako na tayo po ay magkakasama naman pong muli. No? Hello po, Sir Jeff. Mamimiss ka namin ngayong gabi na ito. At I'm sure naman, importante yung iyong pinagkakaabalahan ngayon. At of course, tayo humihiling na tayo ay kalugdan ng Diyos, kawaan at nang makamit ang biyayang kaloob niya. Para sa ating kagalingan at maging instrumento ang KLNJ na lubos tayo mapabuti kaysa ng ating pamilya at mga minamahal sa buhay. Muli po ako po si Sister Doris, ang inyong kakaluguran kaibigan dito sa programang KLNJ, ang healing program ng Archdiocese of San Fernando Radio Station ng DWBL 91.9 Bright FM. At of course, parang nag-intro ako pero wala pa po yata akong greetings na Maya Pabengi. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Good evening po. Yes, so Father. So again, welcome back po. Welcome back talaga. Siyempre po, maraming mga bagay na dapat po nating pagpasalamat sa Diyos. Opo. At meron din tayong mga kahilingan na sa Kanya dinudulog. At sa gabing ito'y hinihiling ko kay Sister Doris na mag-alis siya ng spontaneous opening prayer. Yung panalangin galing sa kanyang puso. At kasama na siyempre yung mga kahilingan ninyo, mga avid viewers ng KLNJ, avid viewers and listeners ng KLNJ. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Ng Espiritu Santo. Santo. Amen. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin, aming Ama, sa biyaya ng buhay, ng malusog na magandang kalusugan, pamilya, kaibigan, community, at ang aming mga hanap buhay. Salamat din po sa grasya ng pagpapatawad sa aming mga kasalanan at naway magkaroon din kami ng kababaan loob upang magpatawad at patuloy na magpilit sumunod sa inyong kalooban. Maging mapagpasalamat din po sana kami mula sa maliit hanggang sa malaking biyaya na walang pinagmulan kundi sa iyo lamang, aming Ama. Ang lahat ng ito po ay dinudulog namin sa pangalan ninyo, kasama ng inyong anak at ng banal na Espiritu. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Thank you so much, Sister Doris. Oh, Nabigla. niyo po ako doon. Di na ako nakapaghanap ng panalangin sa internet. At naisip ko lang siguro, na natin, inudyo ka na ako ng banal spirit na biglayin na lang kita. At siyempre, Salamat po sa banal na Espiritu. magandang gabing muli po mga avid viewers at listeners ng KLNJ. Siyempre, pagbati dito sa ating full force sila ngayon sa gabing ito. Yes Nasa po, technical kaya booth. mas lalo po silang Pagbati rin sa kanila. grateful. Opo, yes Si Miss po. Mika Serrano, Miss Yes po. Darren Lago at Lago. Sir John Manuel Ocampo. Ocampo. At syempre,
Ang nagbabalik din. Hindi nakapunta nung minsan, di ba, nagkasakit. Opo. Si Engineer MC Bugchamson. Yes, thank you po sa inyong apat dyan. Bakit welcome back sa kanya? No? Ayun nga, hindi siya nakapunta dati. Nag-signify na magpunta pero hindi nakapunta dahil masama yung pagkaramdam. Yung sa akin naman yung welcome back, ilang araw lang namang umalis. Pasasalamat sa pamilya Canlas Laranjo. At sinama kami sa kanilang pagbabakasyon ng 4 na araw sa Hong Kong at nakapunta ng Macau. Naghahanap kasi ako ng cow sa Macau. Baka maraming cow sa Macau. Okay, kasi Pero wala akong apelido nakita. nyo na wala po. Sabi nung tour guide namin, yung cow daw 9 eh. Incidentally, siyam kaming nagpunta doon. Although may kasamang bata, pang 10 yung bata. Kaya nung nagbayad kami sa bus, ako yung pinagbayad. Pinasabi, cow. Siyam daw. Siyang, okay. Cow ko yan. Lagi- 8 pieces, 8 pieces daw kami. Ay, 9. 9. So talaga, lagi may connection, Father Ronnie, no? Yung pag sa'yo, lagi may connection. Ayan. Kasama ko rin parang namasyal. Nagpahinga secretary ko, si Sam. Uy, okay. Oh, Ang galing. at least 4 na araw kaming Actually, nakapagpahinga, pero pagod. Hindi, marami kasi yung... Kasi pagpasyal, hectic di kasi po yung ba? schedule. Opo. Kaya may mga lugar na dapat kailangang puntahan. Yung naging guide namin. Actually, pagdating namin sa Macau last Wednesday, may sumalubong na Pinoy sa amin. So, Opo. nag-offer lang naman sila na... Kasi mainam nga na may taong mag-guide sa Malaking bagay pamamasyal po. kasi Yes alam nila po. yung mga lugar, pa-even yung mga particular spot kung saan mas magandang magpa-picture taking. Sila na rin yung photographer, at least kasamang lahat sa pictures. Nagtaray pa yan ng konti. Although humingi ng paunahin bago kami nagkahiwalay kasi gusto ko talaga makita niyo lahat dapat puntahan. Kaya kasi kasi may tendency kasing dahil sa kakalakad na papagod din, minsan nagugutom. Hindi hindi nagagawa yung gusto ng tour guide. Yes, Nung pagdating namin doon, gusto niya, wag muna kaming kumain. Anong oras kami I-adjust umalis? na 5:30. Medyo gutom na rin na may dinaan ng McDo sa Macau. Doon na kami nang kumain. Sabi, sayang kasi mas maganda doon na lang kumain. Tsaka meron palang part doon na parang merong free taste. Mabubusog ka talaga sa mga pagkain. At sayang nga lang. Pero siyempre, doon pala sa Macau, yung ruins ng simbahan, St. Paul ba yun? Pasad lang pala talaga. Pero hindi kami umakyat kasi wala naman daw talaga makikita. Pero mga makikita talaga pala doon, mga buildings, mga casino. Hindi nga lang kami nakapasok kasi libre dapat pagkain eh. Kasi may kasama kaming bata. Hindi naman namin pwedeng iwan yung 2 bata. Yung 3 taon pa lang naman kasi sila yung pwedeng pumasok. bata. Hindi naman pwedeng pumasok. Pero na lang kung may isang mag-sacrifice. Yes. Kung kasama Pagbantay. niyo ako doon, Father, magsasakripisyo ako. Kaso naiwan po ako. Hindi na lang kumain sa kumain na lang sa iba. Yes po. Pero yun talaga, Father, nakakapagod yun. Yung kahit sabihin mo pa yun, sabi mo, 4 na araw din eh. Kaya nga lang kakapagod. Pagbago ka dun sa lugar, kasama kasi yung adjustment. Hindi, may mga kaibigan na nag-text ng message Yes, na nasa Hong Kong din pala. Hindi naman pwedeng kitain kasi meron kami mga schedules na dapat sundan. At nakapunta doon sa happiest place on earth sa Disneyland Yun. last Tuesday. Kaso nga lang, umuulan. Although kahit umuulan, nag-enjoy. Tapos, siyempre, nakasakay din ng mga rides na kailangan talagang sumigaw-sigaw. Yes, so no wonder, Father, yan ang inspirasyon mo ngayon, ang iyong gratitude. No? At siyempre, yung sinasamantala ko rin yung pagkakataon kasi yung ating featured healing testimony, kasama namin dun Yes. sa grupo. Okay. Yung nanay na nagbahagi, si Sister Jane, at tapos yung healing testimony ng kanyang anak. At mamaya po mapapakinggan natin yung kwento na ni Sister Jane Canlas Laranjo. Ang mabait po at may mabuting kalooban na kasamang pamilya at binigyan kami ng pagkakataong makapagpahinga ng ilang araw doon sa Hong Kong. Kababalik lang kaninang madaling araw.
At sinikap pong sa gabing ito, makapagkwentuhan tayo. At incidentally, wala nga po si Brother Jeff kasi meron siyang seminar yata sa Couples for Christ. Mahalaga naman po yung mission na kanyang pinagkakabalahan at hinihiling lang po niya na sa gabing ito, hindi muna siya makakasama sa kwentuhan natin. Pero siyempre, atin din siyang alalahanit kung anong kaysa marahin ng kanyang commander, Apo. ang kanyang asawa. Sana kaysa ng mga kasaman sa Couples for Christ maging makaulugan yung kanilang seminar sa gabing ito. At siyempre, maging makaulugan din ang ating kwentuhan sa gabing ito. Meron pa bang kaganapan, Sister Ma'am Doris? Last Wednesday, sino na ako mong nagmisa? Ay, wala na po, Father. Too close. Ano yung po mga dati kong Sayang nga lang, di ko agad nasabi. No? Nasasabihan. Kahit ako, last Saturday pala ako naghanap ng paring kapalit sa parokya. Buti na lang may mga nakausap at nakapaglaan ng oras para mapalitan ako. Thank you. Special thank you for Father Jason Canlas. Nagmisa nung Monday. Tapos last Tuesday, Father Jason, Paris Priest ng San Pedro Calungsod sa Santa Catalina Minalin. At last Tuesday, ang Vice Rector ng Metropolitan Cathedral, si Father Omar. Sa wakas, nakapagmisa na sa parokya, si Father Omar sa Defensor. Wednesday and Thursday, si Father Anthony Cortez. Actually, nung kausapin ko siya, di siya available ng Monday, Tuesday. Kasi mayroon silang outing kasi bakasyon na ng mga seminarista. Opo. Then, kanina, muli ko siyang na inabala kasi kasabay nung aking 8 o'clock mass din para sa gagraduate sa Sapa Elementary School ay may namatay at ililibing din kanina na pag-usapang muli si Father Anthony Cortez. So, tatlong thank you kay Among Anthony Cortez at nabigyan ako ng pagkakataon na sa tulong niya na nagampanan yung mga tungkulin sa parokya. Nung wala ako hanggang kanina kahit nandito na kaso magkasabay yung dalawang misa. Opo. Thank you. Maraming salamat. Kaya nga talagang punong-puno ng pasalamat yung sigurong Yes yung po. puso ko sa araw na ito, sa mga nagdamang araw. Kaya siguro ito na rin yung naging inspiration bakit yung tema ng ang ating topic sa ating usapin sa gabing ito ay thanking God. Kaya nga yung ating pamagat sa episode na ito, episode 3, season 14 ng Karen J, Give Thanks with a Grateful Heart. Yes. Kanta yun, di ba? Oo nga po. Kakantayin. Kayang-kaya yung kantahin yan, Father. Kaya na ni Don Moen yun. Nasaan na tayo? Ayan po. I think review, Father. Yung nakaraan. salamat at nagbabalik din si Ma'am Jane kasi Opo. sa mga nagdaang mga episodes humingi ng paumanhin at dahil sa sobrang busy sa trabaho. Kaya pasasalamat din kay Ma'am Jane at ito ang kanyang feedback nung episode 2, season 14. Galing kay Ma'am Erlyn Dumasikat ng Las Vegas, Nevada, USA. Kay Renjes episode 2 of season 14, the healing testimony of Miss Rosana, Imang Rosan Santos of Arayat, Pampanga, was featured in the last episode. She started her testimony with a grateful heart by recognizing and thanking Father Ronnie for his gift of healing. She recalled how painful her nape was that she couldn't even lift or carry the weight of her head. Seeing a doctor didn't even help. So when she learned that the first Friday healing mass Father Ronnie had resumed, she immediately invited her colleagues to attend in January at St. Matthias the Apostle Parish Church. Pakituloy, Sister Doris. Pasensya na. Nabitin yung pag-inom. Father Ronnie, parang galit kayo sa akin. Joke lang po yan. During the laying of hands, Father Ronnie laid his hands on her head. But Imang Rosan took Father Ronnie's hand and put them on her nape, where she was feeling the pain. On their way home, she felt that the pain was gone, and up until the time she wrote her testimony, hoping up this date, she didn't feel the pain that she had endured until the laying of hands
happen. Pagpatuloy ko na, laying on hands is a religious custom. It takes place together with the bestowing of favor or power. With unwavering faith, the laying on of hands releases God's infinite blessings, a simple yet uplifting healing testimony. Ayan. Thanks so much po for your valued feedback of the previous episode, Ma'am Jane. Thank you very much po. At ito naman po ang pagninilay na galing kay Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento ng Good Shepherd Parish, Bulaon Settlement Center, Bulaon City of San Fernando. Ito po yung unang bahagi ng kanyang reflection, Father Ronnie. TGIF, thank God it's Friday. Magrasyang gabi. Among Ronnie, Brother Jeff, including Sister Doris, syempre. Ayun. Ma'am Early Jane at sa lahat ng avid viewers at listeners nitong healing program na KLNJ. In Jesus' name, Amen. Thank you, Brother Jeff, for the opening prayer entitled The Prayer for the Sick. Indeed, who has to call to when we are sick or when one of our loved ones is sick, except our loving and merciful God. He will surely give us peace to our anxious hearts and calm our troubled minds. When faced with this kind of predicament, He will make it possible, even the impossible, in His power for us, the people He loves. Only He can heal us from any kind of sickness. Just believe. The Great Commission from Mark chapter 16 verses 14 to 20 was the gospel reading in last week's episode of KLNJ. The healing testimony of Mrs. Rosana, Imong Rosana Santos from Arayat, Pampanga was featured. My response to the prayer request of Sister Lourdes Macapagal from Cabetican Bacolor, Pampanga, for the healing of her husband Reynaldo Macapagal, who is in coma in Green City Medical Center in City of San Fernando, Pampanga, for the past 6 days, served as an inspiration. Letter A from the Gospel, according to Mark chapter 16, verses 14 to 20. Verses 19, after the Lord Jesus had spoken to them, He was taken up into heaven and He sat at the right hand of God. And verse 20, then the disciples went out and preached everywhere, and the Lord worked with them and confirmed His word by signs that accompanied it. In verse 19, the Lord has spoken to His disciples. He was taken up to heaven, seated at the right hand of God. His mission on earth is accomplished already, but before leaving the disciples, He had a good talk with them. In verse 20, the disciples did exactly what they were told. They reached out to the people to preach the word of God. Jesus worked with them and confirmed His word by the signs that accompanied it. Just like Jesus and the disciples, we also have our mission in life. We must learn to discern it and give our life its purpose. Ask guidance from the Holy Spirit in order to walk in the right path. The Lord is also asking us to live our life following His word. It is only when we anchor our life to Jesus that we will be able to see what our life's mission is. Always try to do good things as we live our life each day. The Lord who sees what we do every day will be proud of us and will bless us 1,000-fold. Always make good our strength, refuge, and fortress as we fulfill our mission in this life journey of ours. One day, once our mission in life is done with flying colors, God will likewise take us to heaven with His Father. He is the faithful God who keeps His covenant for 1,000 generations and lavishes His fading love on those who love Him and obey His commands. From Deuteronomy chapter 7, verse 9. Letter B, Father. Ako na pa magtutuloy na. Entitled, The Healing Touch. The sense of touch is one of our major senses that expresses love and care. A pat on the shoulder can boost the morale of a friend. Shaking hands may start a good friendship and a relationship. In Jesus' case, He made use of the sense of both of His healing, of touch and His healing. He heals by simply touching a sick person, as witnessed not only by His disciples, but from all the people in their neighborhood. The people who want to be healed believe that touching even only the clothes of Jesus will guarantee already complete healing for them. In the same manner, Among Ronnie, who has a gift of healing, makes use of his healing touch as well. But our faith is also a major factor in our healing. We know that God is one that heals us, and the people are only made instruments for our healing. I still remember there was a time when Hazel was very sick. I laid hand on her and prayed very hard.
Hazel was only 6 years old then. I believe that my healing touch and true love of a mother made it possible for my daughter's healing then. Besides, as long as we ask sincerely to God and tell Him exactly what we want to, He will always diligently answer our prayers. Life is too short to stress, argue, or worry. Just believe in Jesus. Allow me to give you this inspiring message. Jesus will always be above us to bless us, below us to support us, before us to guide us, behind us to protect us, beside us to comfort us, and inside us to give us strength and joy. Father? Surely the sick will recover as long as faith does not waver. Yes. Ipagpatuloy po natin yung binabahaging pagninilid ni Ma'am Agnes. Ito po yung part 2. Narito naman ang poll question noong nakaraan na Biyernes. Do you have a story to tell where you experienced the healing touch of God? When something in us goes wrong, we always come to God for help. Our concern is maybe a feeling of helplessness or anxiousness, or maybe because we are physically drained or burned out. Honestly, I always call on God whenever I feel one of the aforementioned feelings. I believe most of you are likewise doing the same thing as I do. In my case, I usually get relieved and peaceful in doing so. Allow me to share this simple experience of mine. It may be simple, especially to some of you, but I consider it a turning point in my life. 5 years ago, I always experienced chest pain and stomach ache accompanied with loose bowel movement. Whenever I go to for a checkup, I seem to be okay, but after taking all the medications, there was no improvement at all. To accurately diagnose these different symptoms, I was advised to undergo colonoscopy and endoscopy. I must be admitted the day before these laboratory procedures will be administered. I felt anxious and nervous at the same time. I prayed hard to God to give me favorable results. I entrusted everything in His care. When the results of the biopsy were given and both were favorable, I know in my heart that God touched me from the head to foot for my complete healing. After a few days, I was totally relieved of the different symptoms, and I was back to normal. God truly works in mysterious ways and loves us with no boundaries. Life becomes easier and more beautiful when we can see the goodness of God in us. God gives the best to those who leave the choice to Him. Surely, the sick will recover as long as faith does not waver. Muli kami po yung nagpapasalamat sa inyo, Ma'am Agnes, sa patuloy na pagbabahagi po ng mga reflection ninyo sa mga nagdaang episodes po ng ating healing program na KLNJ. Kaisa ng iyong pamilya, naway makamit niyo po ang pagpapalang kaloob ng Diyos at patuloy kayong kalugdan ng Diyos at anuman ang iyong mga kahilingan at lalo na po yung siyempre kahilingan ninyo na makamit din ninyo ang ganap na kagalingan at especially po yung kahilingan din ninyo para sa inyong anak na si Hazel na sana'y magkaroon na rin po ng bunga ng pagmamahalan ang pagsasama nilang ng kanyang asawa. At kay siya ni Sir Jess at ang buong niyong pamilya, makakaasa kayo na kayo'y aming ipinagdarasal lalo na po dito sa KLNJ. Muli, maraming salamat, Ma'am Agnes, sa ibinahagi ninyong reflection sa gabing ito. At ngayon naman pong gabi, mga kakaluguran, mga kakwentuhan, sa atin pong episode 3 ng KLNJ Season 14, ito naman po magiging magiging laman ng atin pong kwentuhan. Ang atin pong topic ay Thanking God. The title, Give Thanks with a Grateful Heart. And our theme, Our Life is Indeed Wonderful. So, we must always be grateful. Ang ating pong Bible verse ay 1 Chronicle chapter 16 verses 8 to 12. At featuring healing testimony of R.J. Canlas Laranjo as narrated by her mother, Sister Jane Canlas Laranjo from Sitio Paralaya, San Matias, Santo Tomas, Pampanga. At ang kanya pong inspiration, our 4-day vacation in Hong Kong last May 20 to 23, 2024. At mga kakaluguran, ang ating pong poll question,
what is your Bible verse in thanking God with a grateful heart. And of course, our song, Give Thanks by Don Mowen. Sister Doris, marapatin kaisa ng ating mga kakwentuhan ng ating mga ka-KNJ na bago ipagpatuloy. Ang ating kwentuhan sa gabing ito ay inaanyahan na ang bawat isa na magbahagi ng mga kanikanyang kwento o kung mayroon po kayong mga kahilingan na pre-request, maaari po kayong mag-text sa mga sumusunod na text line numbers. Yung mga gumagamit po ng Globe, 0915-954-1303. At ang mga smart subscribers naman po, 0918-351-8282 at ang mga Sans subscribers, 0942-357-4268. O kaya naman po ay mag-comment o mag-message po kayo sa ating Facebook page or na tayo po ay naka-live ngayon. At huwag nyo nga lamang pong kakalimutan lagyan ng label ang mga mensaheng inyong pinadadala at pakibanggit nyo na rin po kung saan kayo nakatira at kung ano po ang parokyang inyong kinabibilangan. At inihiling din pong paki-like at i-share po sana ninyo ang ating Facebook page na Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. Nang sa gayon dumami po tayong mga kakaluguran na nagkukwentuhan sa araw-araw po sa iba't ibang mga programa po ng DWBL 91.9 Bright FM at especially po kapag Friday night dito sa KLNJ. Yes po, maaari nyo din pong i-follow mga kakaluguran ang ating Twitter account na may username na @radio_ASF at ang ating naman pong Instagram account ay may username na @ASFRadios. For advertisements naman po, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. Yes, at kami rin po ay patuloy na kumakatok sa inyo pong busilak na puso upang kung nais nyo pong tumulong sa atin pong Radio Apostolate at iba pang proyekto ng radio, maaari nyo pong ipadala ang inyo pong tulong o donasyon sa GCash account number 0905-319-4871. Ito po ay nakapangalan sa ating station administrator, Reverend Father Joseph Mary Bacay. Muli po, maraming salamat po. At kayo po ay aming inaanyayang tugunan ng aming inihandang poll question para sa episode 3 season 14 ng KLNJ. Ang tanong, what is your Bible verse in thanking God with a grateful heart? Aba, so ngayon po ay panahon na para magpasalamat. Pasalamat. Parang nauna yung pasalamat natin kanina, Father Ronnie, no po? So muli pa salamat Sister Doris. Lagi kang nandyan sa mga panahon na may mga kailangang puntahan or gawin si Brother Jeff. I think grasya po din yan on my part, no? Kasi kahit na ganito lamang ako, ay nakakatulong naman po pala yan. So, ayun po, I think maganda example po yun. Sinabi ni Father Ronnie kahit na hindi matangos ang ilong ko, edi nakakatangos ng ilong na po. Nakakagaan ng puso. Hindi naman siguro mahaba yung ilong, no? Opo, wag iba na yung ibig sabihin nun, Pinocchio. Sabi pa naman ni Father Angel Amir Gamboa kanina, truth. Ayun. So kapag humaba yung ilong, lies na yun eh. Kaya dapat truth. So kakaluguran, wag po natin kakalimutan pasalamatan ng Diyos. Dahil may mga biyaya siyang ipinagkaloob sa atin upang makamit natin ang kagalingan. Pagkakataon din po ito upang bigyan din natin ng halaga yung mga bagay na nakamit natin at maging yung mga bagay na makakamit pa lang natin. Ika nga yung future, no? Kung kahit patuloy tayong mamangha, of course, sa kabutihan ng Diyos. At syempre, maraming mga bagay na dapat ipagpasalamat. Siguro, nag-uumapaw sa pasalamat yung kalooban ko at buong pagkatao. Siguro dahil na rin sa mga blessings na tinanggap, lalo na sa mga nagdaang mga araw. Yung mga kasamahan po sa naging bakasyon namin, actually, lagi akong inaalala. Baka raw pagod na ako, o nag-enjoy ba ako. Pero siyempre, kasama ko yung secretary na si Brother Sam. Definitely, nag-enjoy kami. Isang malaking biyaya para sa amin na makapunta ng ilang araw, makapagbakasyon sa ibang bansa o sa ibang lugar. At siyempre, yung pasasalamat din siguro maganda ring bigyan ng pansin yung may mga bagay na nangyayari kung minsan di natin kontrolado.
Pero ang magandang tingnan dito yung, although nung una nalungkot kami kasi umuulan sa Disneyland. No, actually, bago pala yon, meron kami dapat puntahan pala nung Martes, yung magkikable kami. Umuulan. Pinatigil yung pagpapaandar ng mga cable. Ang ginawa na lang namin, nag-window shopping. Tapos, na-reset naman yon nung last day. At least napuntahan namin. So siguro may mga tinakdang oras talaga araw yung Diyos na kung minsan di matutuloy ngayon, pero pwede palang matuloy sa ibang pagkakataon. O kung minsan umulan man dun sa Disneyland nung kaming namamasyal, pero naging part nung enjoyment namin yung pamamasyal kahit basang-basa kami. Tuloy, binili ako ng bagong t-shirt. Doon na rin sa Disneyland. Dahil basang-basa naman. Yun, imagine, umuulan pero pawis na pawis kami. Kasi hindi nakakapote umuulan, kami. Ala kayong bagong t-shirt. Oo nga. Sa ibang araw yun mabibili, di pa ba? O baka Kaya hindi talagang- mabili kasi naging daan yung basang-basa yung t-shirt ko nung alisin ko yung jacket ko tsaka Yes, yung kapote. May mga bagay talaga na dapat natin bigyan ng halaga at tayo magpasalamat sa Diyos at sa mga taong ginagamit ng Panginoon sa bawat pagkakataon na kaloob niya sa atin. At muli siyempre, pasasalamat sa mga kasamaan dito sa radyo ng Arting Archdiocese Islana Kayamong Pep Bakay na radio station administrator at kaisa ng mga kasamaan dito, lalo na dyan sa may technical booth. Muli, pasasalamat kina Engineer M. Shebug Chamson, ating volunteer, at mga technician on duty, Miss Mika Serrano, Miss Darren Lagot, Sir John Emmanuel Ocampo. Sino yung naka-duting nagatid sa akin kaninang, di ko na matandaan yung pangalan sa gwardiya? Sir Salem po siguro yan. Magandang gabi at maraming salamat. Yan po. Yung mga nagluluto doon sa kusina, Si baka... Tita Opie and si Tita Mercy. Thank you po. Hello po, thank you po sa inyong lahat. And of course, yung ating po mga minamahal. No? Kaya nga, may mga tumatawag po sa akin, Father, kapag medyo nalilate ang airing ng dasal or something, especially si Tita Paz. So maraming salamat po. At ang mga silent viewers and listeners, mamaya po, ayan, mababanggit din po sila. Maraming salamat po. Ganun din po no, sa pagantabay niyo po sa lahat ng mga programa no, dito po sa ating radio station. Lalo na din po, meron tayong bagong programa, Father. No? Ano yun? Ito yung Metanoia Metenuia. Yan Parang po. familiar yung title ng program. Alam ko parang ginamit ni Father Ed, Yes, Gov po daw. Ed, Opo, yung mukhang- yung pamagat na yan Siya po sa yata kanyang yung naging inspirasyon para dan sa na yun. Sa, parang yan yata yung programa sa na yun. charismatic movement, Opo, kung di ako charismatic. nagkakamali. Yes po. With Father Pau, Opo. Yes po. John Paul Cabrera. No? Siya po yung spiritual director nila. At pagbati rin siguro sa parokya kasi nagkataon wala ako nung muling buhayin yung charismatic movement sa parokya. Ang Jesus the Living Word, a Catholic Charismatic Community headed by Sister Alita Pachu at kasamahan nila sina Brother Pedring Feliciano, Brother at saka yung asawa niya, Mami Susain, at yung anak nila si Kap Pinky, at siyempre yung pati na yung mga mag-asawang Brother Medel at Sister Gina Puno, Sister Corazon Soriano, sa lahat po ng mga Brother Ronald at Estrada, sa lahat po ng mga kasamahan, at naimbitan si Father Steve Susi, siya yung guest priest, speaker nila last Tuesday night. Sayang nga lang, wala ako at nag-enjoy sa Hong Kong. Nagkataon, pero siyempre kasama rin ako sa panalangin na sana maging daan itong mitiin na muling buhay ng charismatic movement sa parokya. Actually, nahinto lang ito dahil sa pandemya. Seminarista pa ako under the late Father Marlon Cunana, ng pang-5 parish priest ng San Matias Apostol Parish, nang isilang ang Jesus, the Living Word Catholic Charismatic Community. Tapos sa panahon ko, minabuti nilang buhayin muli yung grupo. Sana sa tulong ng Banal Espiritu, sa kaloob ng biyaya ng Diyos, maging daan minsan pa ang charismatic movement sa parokya upang mahikayat ang mga
sambayan ng Diyos at lalo na yung mga kabataan na makibahagi sa mga prayer meetings na gaganapin pa sa mga dating pang mga araw. Muli maraming salamat po at syempre kina Ma'am Early Jane Lumasikat at ang kanyang pamilya doon sa Las Vegas, Nevada at USA at kay Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento sa Good Shepherd Parish sa Bulawon Resettlement, City of San Fernando. Maraming salamat at sa inyong patuloy na pagbabahagi ng inyong mga feedback at reflection. Nagbibigay ito ng mas malalim na kahulugan sa ating mga kwentuhan kapag araw ng Biyernes dito sa KLNJ. At ngayon po ay ating pakinggan ang ilang paalala at patarasas. Huwag po kayong aalis, magbabalik po muli ang KLNJ. Miyabe-yabe tamo king pamanalangin at pamangomusta karing kakaluguran tamo ang makipusong sugatan, makalugmok king kabigwan, daralan kalungkutan at ringating sakit king pilubluban at katawan. Kapamilataning meto nga programang makaparikil para karela. Anyawaran tamo ing pamipakayap ning Ginoo para karing mangailangan kaniti. Kapamilataning programang king lagyo ng Jesus. Ring kwento patungkol king pamipakayap ning Ginoo. Iting programa maramdamya king radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, balang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ning bengi. At apanalbenya king Facebook live streaming, king @official.asf radio. Akaya beye kening programa, ingke kayong kakaluguran, ang manalangin para karing mangailangan pamipakayap. I-Reverend Father Ronnie D. Cao, Ingkura Paroko ning Parokya ng San Matias Apostol, King San Matias, Santo Tomas. Our Lady of Lourdes, prayer for healing. O ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, health of the sick, refuge of sinners, comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the Grotto of Lourdes, you were pleased to make it a privileged sanctuary, whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come, therefore, with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my requests. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Pagpatuloy ang healing program ng radio ng ating Archdiocese of San Fernando, Pampanga, ang KLNJ or ang King Lagyo ng Jesus, Kagalingan Laan sa ngalan ni Jesus, dito pa rin po sa DWBL 91.9 Bright FM. Of course, ang ating pong kasama, walang iba, si Among Ronnie Cao, at sa pangalan po ni Brother Jeff Gomez, ito po ang iyong kakaluguran, Sister Doris. At Father Ron? Amin po ngayong ibabahagi ang ating Bible verse para sa gabing ito. Hindi po katulad natin, meron tayong gospel reading. Meron lang particular na Bible verse na sana paghugutan din po natin sa ating pagninilay maya-maya para sa kwentuhan natin dito sa Season 14, Episode 3 ng KLNJ. Ito po yung ating featured Bible verse para sa ating kwentuhan dito po sa ating KLNJ Season 14, Episode 3. Ito po ay galing sa 1 Chronicle, chapter 16, verses 8 to 12. Yung po ng unang verse, ito po yung give praise to the Lord, proclaim His name, make known among the nations what He has done.
Then sing to Him, sing praise to Him. Tell of all His wonderful acts. Glory in His name. Let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Look to the Lord and His strength. Seek His face always. And remember the wonders He has done, His miracles and the judgments He pronounced. Thank you, Sister Doris, sa pagbasa sa napiling Bible verse sa ating kwentuhan sa gabing ito na binibigyang halaga po ang pasasalamat sa Diyos. Definitely po, syempre sa ating buhay, conscious man tayo o hindi, may mga biyaya na kaloob ng Diyos sa atin na dapat nating bigyan ng halaga at maging daan upang maipahayag natin ang papuri at pasasalamat sa Diyos. At sa mga nagdaang mga araw, paulit-ulit kanina na babanggit ko na may mga bagay na dapat ipagpasalamat. Lalo na sa mga pagkakataon na kuminsan di naman din natin inaakala na maibibigay sa atin o ipagkakaroon sa atin ng Diyos at gagamitin ng ibang kapwa bilang instrumento. Actually, sa mga nagdaang mga araw, may mga parishioners, may mga kaibigan na talagang nag-i-invite na kung pwedeng makapamasyal. Ang ginawang, siguro ito na yung sigurong sekreto bakit natuloy yung pamamasyal namin sa Hong Kong. Sister Jane Canlas Larano, isa sa mga benefactors ng parokya na naging malapit din sa akin sa mga nagdaang mga panahon na simula na ako maging parish priest, lalo na siyempre nung maging hermano at hermana silang mag-asawa, sina Tito Romel, Tita Jane Canlas Larano, at last nung sila yung kauna-unang naging hermano at hermana sa parokya. Kasi naisipan lang nung pandemya talagang natigil yung mga gawain. Parang gusto lang hikayatin yung mga tao, lalo na doon sa San Matias kasi mas pinaghahandaan pa ng mga parishioners yung kapistahan dati ng February 24. Matagal na rin kasing pinagdiriwang kapistahan ni San Matias ng May 14. Yung tamang piyesta, Father. Pero yung nakalakihan, nakasanayan pa rin ng tao, parang yun pa rin eh. Okay. Although, ang intention talaga para mahikayat yung mga tao na makibahagi kasi nung pandemya talaga, maraming taong nalungkot, nakulong sa mga pamamahay. Yun yung naging simula 3 years ago. Sila yung naging unang ginawang hermano at hermana mayor sa kapistahan ni San Matias during my time. Although sa mga nagdang mga pare parang wala rin namang ganun eh. Nung ikalawang pagkakataon, ang PPC coordinator at vice coordinator ang naging hermano at hermana. And then recently, sa taong ito, ang barangay captain ng Sapa, si Kapitan Harry at Sister Ethel Pia, sila naman yung naging hermano-hermana. Ang naging sikreto, ang ginawa ni Sister Jane, kinausap si Sam. Siya may hawak ng schedule ko eh. Kahit naman ako, kung minsan pag in-invite ako, hindi naman nakagudo, tatanungin ko muna si Sam, baka may schedule sa parokya, baka meron akong schedule sa iba na pinasulat sa kanya, pinatake note para hindi magkasabay-sabay mga schedule. Nagpa-block ng ilang araw Sister Jane. Sekretaryo. Dalawa, nung April at saka May, pero hindi natuloy yung April. So, yung May talagang natuloy. So sabi ko nga talagang nagpapasalamat din ako kasi last minute na rin nung maganap ako ng paring papalit sa akin sa parokya. Muli salamat sa mga kapatid na pari na sa support ang binigay. Kahit wala ako, syempre, especially yung 6 a.m. Mass. Pero siya hindi ko inakala na hindi ka makakahanap ng kapalit ko yung araw ng Miyerkules, Sister Doris. Pasensya na. Hindi ko kagad nasabi sa'yo na anong araw ko nasabi. Monday na lang yata. 2 araw. Ako, Saturday pa naghanap. Buti na lang kasi yung ordinary days naman mas madaling hanapan ng pare kumpara dun sa weekends. So muli maraming salamat at siyempre sa mga nakasama sa 4 na araw na paglalakbay, pamamasyal doon sa Hong Kong.
Sa panguna siyempre ni Sister Jane Canlas Larano at ng kanyang anak na si RJ. Incidentally, yung asawa niya si Brother Romel naiwan, merong trabaho. Yung kapatid niya Sister Janet Canlas kasama rin. Plus yung kapatid pang isa, Brother sa Roland, at saka yung asawa niyang si Master Mayet. Incidentally, nag-advance celebration kasi sa Sunday 34th wedding anniversary nila. Kasama yung mga anak at pamangkin si Teresa o Lorraine Canlas tsaka si May Canlas. Kahit babaeng mga ito talagang ang bilis na ng kumilos, nagbibitbit ng mga maleta. Tapos naging talagang meaningful, sila pa rin yung gumawa ng schedule at sila yung pinangunahan kami sa pagpunta dito at pagpunta doon. Kasi baka pwedeng maligaw Sabi nga kay Sam, kung babalik ako dito, baka maligaw din ako. Kasi may mga signages naman Opo. Pero siyempre, malaking bagay yung may umaantabay din sa paglalakbay. At siyempre, meron din kaming kasama yung 3 taon na talagang magbigay din ng kahulugan sa aming paglalakbay, si Sweetie. Oo. Maraming salamat at kasi yun naging daan at inspirasyon yung ating kwentuhan ngayon kasi sa bahagi ng aming kwentuhan, siyempre magbalik tanaw kami dun sa kwento ni RJ. Tapos sabi ko, baka pwede mong isulat para maibahagi natin sa KLNJ. So kahit na namamasyal kami, yung last day, Trabaho pa din. naisulat ni Sister Jane yung maiksing kwento para sa ating pagkwentuhan para sa gabing ito. Kaya nga ang ating topic para sa gabing ito, thanking God, at ang ating title, Give Thanks with a Grateful Heart. At ang tema ay Our Life is Indeed Wonderful, so we must always be grateful. Laging magpasalamat sa Diyos sa kaloob ng niyang biyaya. At nang maghanap ako sa Google, ibinigay itong 1 Chronicles chapter 16 verse 8 to 12. At ang unang bahagi pa lamang ng Bible verse, give praise to the Lord, proclaim His name, make known among the nations what He has done. Kaya tamang-tama rin dito sa KLNJ, mga healing testimonies na binabahagi, ito'y papuri at pasalamat sa Diyos, at ito'y mga kwentong ibinabahagi sa inyo mga minamahal naming avid viewers at listeners ng KLNJ upang maipahayag natin ang ating papuri at pasalamat hindi lang sa ating kanikanyang pamamahay, hindi lang sa ating kanikanyang pamumuhay, bagkus maging sa buong mundo. At mainam din sigurong bigyan ng pansin na sa bahaging ito ng ating Bible verse, nandoon sa verse 12 yung remember the wonders He has done, His miracles and judgments He pronounced. Kaya nga sa ating tema, minabuti kong bigyan ng pansin yung bahagi na talagang ang buhay natin ay makahulugan, wonderful, at kaya nga nararapat lamang na tayo'y mag-alay ng papuri at pasasalamat sa Diyos. At ito rin naman ang intensyon ng ating healing testimony, ang magpasalamat sa Diyos, at naging daan din itong pagkakataon na 4 na araw na nakapagbakasyon doon sa Hong Kong kasamang pamilya Canlas Laranjo. Kaya't nag-umapaw ang papuri at pasalamat, at marapatin po ngayong ibabahagi namin ni Sir Doris itong sinulat na healing testimony ni Sister Jane Canlas Laranjo para sa kanyang anak na si RJ. Raniel Jan, RJ. Yes po. Ayan. So, ayan. Basahin ko na po siya, Opo. Father. No? A blessed good evening to all the avid viewers and listeners of King Lagyu ng Jesus, especially Among Ronnie Dicao and Brother Jeff Gomez. I'm writing this letter to share my healing testimony on how God's work amazingly. He never failed me in my prayers. I'm so grateful to God and thanking Among Ronnie, who's always praying for our family's health and special intentions. Last May 4, we consulted Dr. Abby Paguyo, our niece, and RJ's pedia, all the results of his laboratory tests and ultrasound. Allow me to give you background of health status of my son RJ. RJ has a fatty liver for more than 6 years and being monitored by his pedia.
Upon seeing results, Dr. Abby was amazed that ultrasound of fatty liver is now normal. Nagulat si Dr. Abby at ang nasabi lang, anong ginawa ninyo? Nawala na po yung fatty liver ni RJ. Immediately, I replied, nagdasal po at nagpadasal po kay Among Ronnie or Among Cow. She said, super galing talaga nung kay RJ. Most of my patients nagiging mild lang but never normal. So it's a really wow, no? Ang galing nyo naman magdasal at magpadasal na rin po ako sa inyo for my coming vocal cord operation. Indeed, truly, God works mysteriously. If you are sincere and have faith to God, He will grant our prayers and petition in God's grace time. Remember that if you ask anything in my name, I will do it. That's coming from John chapter 14, verses 13 to 14. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. Yan po. Sister Dor, sa part ng kwento, nagsabi si Sister Jane nang magtanong ang doktor, si Dr. Abby na anong ginawa, nagdasal at nagpadasal. Actually, bago yung May 4 talagang patuloy yung pagdarasal. Before and during and even after nung check-up. Tapos, one day nga, sinan sa akin ni Sister Jane yung good news na hindi na fatty liver yung kay RJ, kundi naging normal na. Ang significant part din ng kwento yung hindi lang yung pagkamangha ni Dr. Abby yun din kanyang paniniwala na pagdasal nyo rin ako. Yes. Actually, yun, magsisimba yata bukas at magpapabless para sa kanyang nalalapit na anong tawag niya sa kanya yun? Vocal cord operation. Opo. Doktor siya, pero siyempre kailangan din niya yung biyaya ng Diyos para sa kanyang kagalingan. Binibigyan pansin ko rin dito kay Sister Jane na Sister Doris yung bilang isang nanay. Yes. Siyempre for 6 years nag-aalala siya sa kalusugan ng kanyang anak, pero heto biglang sa kaloob na biyaya ng Diyos, naging normal na yung fatty liver ni RJ. Siyempre, marami pang mga kwento na nais maibahagi si Sir Jane, pero nag-focus na lang siya sa kwento dun sa normal result ng kanyang fatty liver, ng kanyang anak. May ano yung nakita mo sa kwento, Sister Doris? Yun nga po, no? God's perfect time, na po. And of course, the sincerity of our hearts, no? Yung motibo, yung paano tayo, anong ipinagdarasal natin, para kanino ang pinagdarasal natin, at yun nga, kung meron kang pasensya, di ba? Kasi po pwedeng, imagine 6 years, no? Po pwede pong hindi na niya naisip yung magdasal ng sincero. Parang at grade 1 yata. Kasi kagagraduate ng grade 6 ni RJ. No? Pero niya po yung perseverance sa pagdarasal, kasali po yun. At yun po, it is a challenge for all of us na kung minsan dumarating yung sagot ng ating dasal, diba, Father, nag-iba ka na ng paniniwala by the time na dumating. But I hope ma-realize nila, maybe this is the result of their older prayers. Kaya nga lang yun nga, God's answer is always the perfect time for all of us. At yun, Father, ramdam na ramdam niyo po doon yung gratitude, no? Yung grateful attitude po ng mother ni Ma'am Jane, no po? Ni Miss Naran. Kanlas, opo, no? Na, paano niya ikinuwento kay doktora? And of course, pati po yung gratitude niya sa inyo. And I think yun ang hinahanap po sa atin talaga din ng Panginoon. Inaasahan sa atin na matuto natin i-express yung ating pasasalamat. At hindi ka titigil dun lamang. After ng pasasalamat mo, what will you do? Diba? Yun po yung maganda yung witnessing. No? And siguradong lalo pong makakatanggap ng grasya ang kanilang pamilya. At yun, ang maganda.
na-extend pa kay Doc. Oo nga. So, sana. Pagdasal din, sana Yes po, no? makamit din ni Doc Abby yung biyayang hinihiling niya, sana yung mag-opera sa kanya, gabayan din ng Diyos nang maging matagumpay at ligtas ang kanyang vocal cord operation. Medyo sensitive siyempre yun siya. Yes po. Siyempre yung pwedeng mawalan ng boses kung magkamali yung doktor. Importante siyempre yung boses ng isang tao, lalo na sa kalagayan niya bilang isang doktor din na sa patuloy na pagtupad din niya sa kanyang mission bilang isang doktor, bilang isang pedya. Sana makamit din ni Dr. Abby yung biyaya na kaloob ng Diyos. Yes. Yun po. No? Siyempre, yung inabol kasi ni Sister Jane itong quotation sa Bible na ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be open to you. Binabalikan ko lang yung mga salitang ginamit ni Sister Jane, nagdasal at nagpadasal. Yes po. Kaya nga po dito sa KLNJ, ito yung pagkakataon upang tayo magdasal at magpadasal nang sa gayon sa kalooban ng Diyos, matupad ang ating kahilingan, matugon ang ating mga pangailangan. Pero siyempre, huwag natin kalimutan pong purihin natin, pasalamatan ang Diyos at ng lahat ng kanyang mga ginagamit upang matugunan ng ating kahilingan at mga pangailangan at makamit ang biyaya ng kagalingan. Amen. May oras, may panahon na tinakda ang Diyos. At kapag ginawad niya ang kanyang pagpapala, sana wag natin kalimutan na maipahayag din ang ating pasasalamat sa Diyos. Our life is indeed wonderful, so we must always be grateful. Atin po ngayong pakinggan ang ilang paalala at patasasatang awiting Give Thanks by Don Moen. Manatili po kayong nakatutok sa programang KLNJ. Kilog na ning 50 metong abanwa, ing kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. Midara kayang balita para king pamangailangan ning malda, manatad istu at professional api panalumpakan para karing programa ring miyembrong istasyon. Ing KBP, susundo na pa ing 50 metong abanwa ning kasuywan, kapamilatan ning ulaga ning pamamahayag anting mani mo ng pikukwanan impormasyon para karing malda. Tema niting kapag masosyan, ing empowering people's voices and aspirations. Ing KBP, isundo ng pasiknangan, ing kasuywang pampubliko, banmitas ing belwan ning memalen, at mamye inspirasyon, karing niyayaliwang issue, ang makaapekto, king pamibiyebye ring tao. Ing DWBL 91.9 Bright FM, kayabe ning KBP, king kapag masosyan, ning kayang 50 meto nga anibersaryo, makisan metong yanaman, king mabilog amemalen, king pamamuge, karing anggang istasyon, ning radyo at telebisyon. Makasundong maging boses, karing kapag nasan, ding balang memalen. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy
Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Oh yes, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks to you, Lord. Give thanks. We give thanks. Give thanks. Give thanks. We give thanks to you, Lord. Muli po nagbabalik ang programang Kinlagyo ng Jesus, kagalingan laan sa ngalan ni Jesus. Dito pa rin po sa himpilan ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, ang DWBL 91.9 Bright FM at of course, napakinggan po natin ang awiting Give Thanks by Don Moen. At andito pa rin po ang ating pong, syempre, ang ating healing priest. Akala ko welcome back na naman. Hindi po, healing priest siya, among Ronnie Cao. And of course, sa pangalan po ni Brother Jeff Gomez, si Sister Doris po ito. So, atin po yung pagpatuloy, ang atin pong kwentuhan at this point po, basahin po natin ang mga ilan po. No? Mamaya po meron pa din po ibang mensahe ng atin pong mga kakaluguran. At maging yung tugon sa ating poll question, Yes sana po. may tumugon. Yes. Para sa episode 3, season 14 ng KLNJ, ang tanong, what is your Bible verse in thanking God with a grateful heart? John, ano po, hindi na, ano po. So, galing po kay Brother Angelo Pabian. Good evening po, Among Kao, and Brother Jeff Magrasyang Bengingan po kay Katamungan. TGIF na naman po, tuna naman po, king paborito at pakiramdaman mi kada biyernes. Pakiyabi nyo kami po, karing panalangin nyo, lalo na di Rudy and Mercy Magpayo from Lord's Baptism Parish in Pasig, Candaba. Thank you po, Among and Sister Doris, Brother Jeff. Ayan po. At galing naman po kay Miss Amelia Bonifacio, magrasyang bengi po, Among Ronnie Cao, and Brother Jeff Pakiyabi Yuke po, king complete healing prayers. You ding kapatid ko, ang poding pamilya ng Lola Dalia. Dakal pong salamat, Among Ronnie Cao, king pag-prayer, yuke kami. Mipapangadita mo po, king grasyang pakakayap, king lagyo ng Jesus. Amen. Mimingat po ken pamanuliyo, Among Ronnie Cao and Brother Jeff. God bless po always. Good evening po, Among Ronnie and Sister Doris. Yun po, no? So, sige po, Miss Amelia Bonifacio, maraming salamat po. Galing naman po kay Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento. A Grace-filled Friday evening po, Among Ronnie David Cao and Brother Jeffrey Gomez, to all the staff and avid viewers and listeners of this healing program, KLNJ. Dear Jesus, once more bestow your healing grace to all of us. Give us complete healing, spiritually or physically, emotionally, psychologically, and spiritually. Please pray. Al, maraming salamat po, Among, sa mga dasal mong nagbibigay grasya ng kagalingan at kapayapaan sa aming buong pamilya. Please continue praying for our everyday safety from all harm and kinds of sickness. In Jesus' name, Amen.
Rest assured of our prayers for you, Among and Brother Jep, and all your loved ones. Keep safe and God bless us all. Thank you po, Ma'am Agnes Sarmiento. From Ma'am Lourdes Aquino Chua, mag-Russian bengi po Among Ronnie and Brother Jeff, and to all avid viewers and listeners of KLNJ. TGIF na naman po at tanggap nakin na naman grasyang pakayap kinlagyo ng Jesus. Healing prayer for me for my heart problem. Good health for my family and protection from any kind of virus and harm. ADHD of Anansi Pasco be totally cured, and his eye problem, astigmatism of Marcelo Pasco III, be corrected, and Jorn Primo Pasco. In Jesus' name we are healed. Takal pong salamat at mimingat po palagi at may papangadita mo po. God bless us all from Santa Monica Parish, Minalin. Thank you po, Ma'am Lourdes Aquino Chua. Galing naman po kay Miss Angelina S. Garcia, Maya Pabengi po among kao, Brother Jeff at karim pong ka-KLNJ tamo po, admin and staff, mag-Russian bengingan po. TGIF na, tanggap na kay naman pong Russian pakayap kinlagyo ng Jesus. Among pakiyabig po king healing prayers yu po, Garcia Sumang family. Thank you very much po. Among kao king healing prayers yu po, kaya kamingan, mingat kayo ngan po, potang magpauli kayo. God bless po. At galing po kay Miss Ana Morty Bonifacio, good PM po among Ronnie, Brother Jeff at karing hanggang avid viewers ng KLNJ. Salamat po kang malugod aginun, tanggap na kinaman pong panalangin at kapaldanan kaladwa at katawan. Pasibayo po, pakiyabiyo kami king kayong panalangin at pakayap at kapag nasan mi para kang pamilya, mi king lagyo ng Jesus. Mi papangadita mo po, at sana king darat ang panahon, mi kita mo ken. Dakal pong salamat among mimingat po palagi. God bless po, Father. God bless po from Franciscan Church of St. Buenaventure, Toronto, Canada. Pwede rin pong magkita tayo sa Canada. Yes, opo, galing na po silang Hong Kong. Pwede rin po sa Canada, yan po. Welcome back po, Among. Good evening po, Sister Doris, and I hope you still remember me from Masantol ako with Aden Gida. And ay, talaga po. Oo nga naman, tama. Hello po, Sister Ana Morty Bonifacio. Thank you po. Galing naman po kay Ma'am Cristel Relos. Good evening po, Among Ronnie Cowan, Sister Dory. Thank you po. And ganun din po kay Nel Canlas Giao. Mag-Russian bengi po, Among Ronnie and Sister Doris. Maraming salamat po. Ito po yung mga nagpadala rin po ng mga mensahe. From Channel to Mercado, may paoras po among Ronnie David Cao at kay Sister Doris. Maraming salamat po sa mga panalangin sa pagkakapasa sa LET o License Examinations for Teachers ni Abigail Lugtu Mercado. To God be the glory. Congratulations sa Ma'am Abigail Lugtu Mercado. LPT ka na sa pagkapasa mo sa LET o Licensed Professional Teacher kapag nag-take ka na ng oath. At sa lahat po ng pumasa sa License Examinations for Teachers, lalo na po yung isang naging nakasama dito sa anak nung organista ko nung nasa Kabetigan pa ako, Bacolor, si Lourdes Valenzuela. Ma'am Desdes, congratulations sa pagkakapasa rin sa License Examinations for Teachers. From Jensen Bonifacio, may pabengi and good early morning as well po among kao, Sister Doris, and to all fellow viewers and listeners of KLNJ. I am humbly asking to be added to your prayers this evening together with my family for healing, protection, as well as for our intentions to the continued success and blessings to your show and ministry. From your faithful and loyal viewer here from Sacramento, California, USA. God bless us all. Thank you, Brother Jensen Bonifacio. Rest assured that that we remember and pray for you and for your whole family. Regards to Mami Leonie Bonifacio. From Jefferson Centeno, good evening among Kawan, Sister Doris. Friday naman po, tanggap na kayo naman pong grasyang pakayap. Salamat po among king lagi yung pamag-bless king pamilya ko. Bless siya po yung asawa ko, Mona Lisa, Lorenzo,
Centeno at ang anak ko ay Sian Ken Centeno. Bless siya naman po yung kapatid ko, Janet Centeno, James Centeno, John Centeno, M. John. Bless siya naman po yung kaluguran, Jericho Serrano. Manali kami po, impaldan kami karindarandaman, ming sakit, king lagyo ng Jesus. Amen. Dakal pong salamat and keep safe from Apalit, Pampanga. Yes po. Ito po galing po to kay Ma'am Janet Canlas. Sabi po, good evening po, Father Kapatid ni Ronnie. Sister Jane yan. Hi, ayaw nga po pala, no? Janet pala siya. Good evening po, Father Nagdagan Ronnie. lang daw ng T, yung Jane. Opo, no? Naging Matitig Janet. na po, yes po. Good evening po, Father Ronnie and Sister Doris K. LNJ. Amen. Thanks be to God. Thank you po. Thank you very much po, Among, for your everyday prayers for us. Healing prayers po for Eleno Ramos, Walter Canlas, and Joan Canlas Garcia. Please include also in your prayer for Dr. Abby Paguyo, pedya po ni RJ for her successful throat operation. Thank you po, Among and Sister Doris. More power to KLNJ. Ingatan po kayo ng Diyos. God bless po. We'll be praying for that particular intention, Sister Janet, Yes, for the healing of Dr. Abby. Abby Paguyo. From June Mabalot, good evening po, Among Ronnie, Sister Doris, complete healing prayer po sa Nukum at Mabalot family. Sana po ay gumaling na kami, may ubo, goiter, arthritis. Praise din po kay Ana Michelle Mabalot. Sana po maipasan niya ang battery exam niya at sana po umayos ang hanap buhay namin dito sa Santo Tomas Poblacion. Salamat po. Yan. Galing naman po kay Miss Elisita Olalia. May pa-oras po, Among Ronnie and Sister Doris. Salamat po karing grasyang pakayap. Apeg kalubyo keng Mr. ko at patuloy yu kengan po. Iyabe king panalangin yu. Olalia Santos family, thank God for all the protection and blessings. God bless us all po. From Virna Balagtas, Intala, blessed good evening po, Among Ron and Sister Doris. TJF, King Laguna, Jesus contains pray a complete healing for my mother Virginia, Brother Aris Balagtas, and to my cousins, Maria Paula Charisma Balagtas Kapati, and Suzette Balagtas Limin. Thank you and ingat po. Hello po kay Sir Eddie Balagtas. Yan po. Galing naman po kay Brother Ernesto Bert Bautista for the quick recovery of my cousin Julius Bautista, who is confined in the hospital. Our prayers po, sir. From Bernie V. Canlas, good evening po, Among Ron and Sister Doris. Please include po my wife Cecil M. Canlas para po king complete healing prayer for her breast cancer. Sana po pagkalubaning mabilis kapal na ng King Laguna ng Jesus. Nakal pong salamat. Brother Bernie, rest assured, we are praying for your loving wife sa speedy recovery and total healing, Maria Cecil Miranda Canlas. Pangaditaya, kat malagway sanat lubos mipal dan kumayap king kayang sakit. Yan. Ito po, Father, galing naman po kay Mamita Milet Ocampo. Ayan po. Among ka, Sister Doris, listeners and viewers, mapayapa ang po makakaya pabengi po kay katamungan po. Amazing grace experience king apo mi po king paunakan mi ijet na manuyang ialma. Itor anyang at yu paking boom na pong imana. Sabi na po ng obigayni ng imana po, wikya po ing heart na. Share to Alma the prayer booklet Wonders of the Holy Name of Jesus, given by the late Lola Ana Vergara. Amazing Grace, mesikan niya po ing heart na puntor, anyang mebayit niya po. Meging basketball player niya po, Lasal, at now graduating this school year po. Thank you po, Among Kao, for your prayers, blessings and healing for all of us po. Also po, based on medical study, those who attend Holy Mass and receive Holy Communion every day recover faster than those who don't. Every Mass is a healing Mass. Keng Santa Misa, mididikit ya ing banwa ampo ing yato, anapong Father Anton City Pascual po. Itapong Jesus, 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 buri na po ning Ginoo itang paneta ya pong ausan ampong pasalamatan. Dakal pong dakal, salamat among keng healing you po. God bless us all in many ways. Thank you po, Tita Mileta Yes. Ocampo.
From Angelita si Ballesteros, mahipabengi po among kaut, Sister Doris. Tanggap na kaya naman pong grasyang pakayap. Among dakal pong salamat kayong palaging panalangin. Pasibay po yabayo kami po kayong healing prayer. Pati po ding pamilya ko. Dakal pong salamat from Nuestra Señora del Pilar, Paris, San Simon, Pampanga. Ayan. From Sister Jane Canlas Laranjo, a blessed good evening, Among Ronin, Sister Doris, and to everyone. Thank you so much, Among, for bonding with us in Hong Kong. We really enjoyed our stay and have a great time with you and Sam. Thank you also for all the prayers being offered to us. Forever grateful to you, Lord, for all the graces, blessings, protections, and guidance. Be blessed, be healed. In Jesus' name, amen. From Jenny Simbulan, good evening po, Among and Sister Doris. Kay Ellen J. naman po, gumaan na naman po ang pakiramdam ko. Lagi niyo po akong isama sa panalangin ninyo. From Jenny Simbulan, Santo Rosario, San Luis, Pampanga. From Jeremiah Batak Sawal, good evening, Among Kao and Sister Doris. Kumusta na po? Ingat po parati at God bless po. Again, from Jenny Simbulan, Among Ronnie, sana magkita ulit tayo sa fiesta Santa Ana, Pampanga. Sa birthday ko po yun. At sabi niya, magpa-pray over ako sa iyo sa Jenny Simbulan, Santo Rosario, San Luis, Pampanga. Mahagilap kaya ako ni Sir Jenny Well, wala sa fiesta ni Santa Ana. Yeah, wala pong imposible. Kayo pa naman po ay alam nila saan kayo makakarating. Ano din naman po kayo, Father Simple lang. Pag wala kayo dun sa parokya niyo, sa mga sakramentos, ando ka siguro po kayo, nakadalaw kayo kay Mother. Oo. Pero mas mainam kasi kung makapagsimba. Tapos after nung mass, makakalapit naman at pwede namang magpadasal. Sa parokya po, San Matias Apostle Paris, San Matias, Santo Tomas, Pampanga, regular naman po yung misa alas 6 ng umaga. But except on Sunday, kasi after ng 6 a.m. may misa ako ng 7:30 sa Balangkas. So, ini-encourage ko yung iba kung Sunday, magsimba ng 9 o'clock. After 9 o'clock, 9 bago ako maminyag ng 11, may oras ako para ma-bless ko yung individually, yung mga nagpapabless, especially for healing. Opo, Father, maski po pag may nagtatanong sa akin, yung schedule nyo, ang sabi ko medyo mahirap sa schedule, but ang sigurado ay yung misa nyo po ng, medyo nabanggit ko po dati 9:30, so it should be 9 o'clock po. Oo. Na maka-attend po kayo ng misa sa San Matias. Agnes Evangelista Sarmiento is watching. Medal Evangelista po is watching. Virginia M. Ganya, good evening po, Among Sir Doris, paki-adyo ko po king healing prayers yung king Lagyo ng Jesus. Good health po, kanakot ka rin pamilya kot kang CJ Ganya for his board exam at kang Luz Gopez for her endoscopy on Monday. Praying for normal result. Thank you very much po. Karing daily prayers, God bless po and keep safe. Lorraine Canlas is watching, isa sa mga kasama namin na pamangkin ni Sister Jane. Nagbakasyon sa Hong Kong recently. From Eresita Olalia, mahip oras po, Among Ronin, Sister Doris. Salamat po kayong grasyang pakay papagkalubyo kayong mister ko at patuloy kayong pong yabe kayong panalangin niyo, Olalia Santos family. Thank God for all the protection and blessings. God bless us all po. Yan, thank you po. Kelly Guerra Ocampo, shout out daw sa kanya. Si Kelly Guerra Ocampo is watching together with May Bayaw. Evelyn Amurao is watching in Canada. And Early Magtoto is watching, one of the LECCOM Execom members. Angelitas Garcia is watching. Hello po kay Sir Edgar Makapagal, may pabingin po kay LNJ. Ayan po, Father, no? At pakisama din po sa prayers nyo, Father, complete healing po ni Miss Evelyn Santos. Evelyn Santos. Opo. Teka, saan siya? Manila po. Hindi naman ka mag-anak ni Vilma. Kamukha naman po. Na paano? Okay lang po. Medyo Na paano siya? Nagka-colds po siya. Ayan, nasa recovery period daw po siya ngayon. At may humabol, mga aking secretary, si Sam Luzon Garcia is watching. And isa pang bayaw, asawa ng panganay, si Ate Jenaline Dizon Cao is watching. Advance congratulations sa kanilang unika iha na si Maria Bernadette Dizon Cao.
gagraduate na sa high school sa bukas. Ini-invite ako kaso nga lang kasabay ng mga misa sa mga chapels at may humabol pang patay ng 9 o'clock so baka malabo akong makattend. Anyway, kasama niyo ako nagpapasalamat sa Diyos at sana siya katuparan ni Berna yung kanyang mithiin na sa at I think USC yata siya mag-enroll ng nursing. Sana matupad yung pangarap ni Berna. Lastly po, from Ma'am Agnes Evangelista Sarmiento, thanks Among Ronnie, David Cao, and Sister Doris Trajano. Keep safe. Thank you po, Ma'am Agnes. Thank you din po. Happy viewing din po kay Sir Kenneth Rodriguez Macabulos. Hello po sa inyo, Sir. And yung isang kapatid na pare, minsan daw, ba't daw di ko raw binabati? Opo, naku, kailangan Si Father Ferdinand Mangulabnan ng Paris Priest ng San Rafael Paris doon sa Baruya, Lubao. At siyempre, si Father Kenneth Alde kasama ng kanyang mami, nasabi niya regular ding na nanonood ng KLNJ. At even Father Tordera pala, John Tordera, Paris Priest ng St. Augustine Paris ng Kaingin, pati sa misa talagang na taga-subaybay din si Father John Tordera dito sa mga programa at misa ng ating radyo ng ating Archdiocese. At sa lahat po, maraming salamat sa mga silent avid viewers and listeners ng KLNJ. Maraming salamat din po sa lahat. Ayun po, humahabol po ulit. Sabi po ni Mamita, good evening po si Samong and all viewers listening. Sabi po niya. Thank you po. So, Father, pwede na po akong magsabi na magsisimula na tayong magdasal sa pagkakataon pong ito. Mga kakaluguran, kabarkada, kabalen, sama-sama po tayong dumulog sa Diyos at ating hilingin ang biyayang nakalaan upang tumugon sa ating mga kahilingan at sa ating mga pangangailangan. Ng kaisa ng ating pamilya at mga minamahal sa buhay ay lubos tayong mapabuti. Patuloy po natin purihin at pasalamatan ng Diyos at huwag din kalimutan o kaligtaan na siya'y na sa Kanya'y lumapit lalo na't may mga pangangailangan tayo, mga kahilingan na sana sa Kanyang pag-ibig at away patuloy tayong kalugdan ng Panginoon at minsan pa'y gamitin bilang instrumento itong healing program ng radio station ng ating Archdiocese dito sa Archdiocese of San Fernando, Pampanga, dito sa DWBL 91.9 Bright FM. Friends tayo. Muli sa pagkakataong ito ay manahimik po tayo at taimtim na magdasal habang pinapakinggan po natin ang Song for Healing ng KLNJ Episode 3, Season 14, ang Salamat Panginoon by Musikatha. Salamat
papawin o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mapilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa'kin. Salamat, Panginoon. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, sa lahat ng panahon. Ikaw ay tapat, O Diyos. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa'kin. Salamat, Panginoon, salamat. Indeed, you are good and faithful, O God. Hence, we once again offer our praises and thanksgiving before you. And may this evening's episode, third episode of KLNJ Season 14, entitled Give Thanks with a Grateful Heart. We thank you, O God, for the blessings that you bestowed upon us
And we do claim that you are right now pouring out once again your blessings as you extend upon us your mighty hands to touch us in allowing your healing energy to penetrate to our whole body, to our whole being, so that we'll be blessed not just physically but even emotionally, psychologically, and spiritually, as well as our family and loved ones. May all avid viewers and listeners of this healing program, KLNJ, as we, as a family, pray before you, through your love and mercy, bless and heal us, and bestow your blessings to answer to all our needs, to our personal intentions as well. In recognizing your loving and healing presence through this healing program, KLNJ, bless us once again and heal us together with our family and loved ones. And we ask this in Jesus' name. Amen. Together we say Jesus 12 times. Jesus, 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 Jesus. Saint Ferdinand, Pray for us. Saint Gabriel the Archangel, Pray for us. Saint Matthias the Apostle, Pray for us. Saints Joachim and Anne, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Ezekiel Moreno, Pray for us. Saint Padre Pio Petrachina, Pray for us. Saint Camillus de Lelis, Pray for us. Saint Nicholas of Tolentino, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Our Lady of Lourdes, Pray for us. Our Lady of Fatima, Pray for us. Our Lady of Mount Carmel, Pray for us. Nuestra Señora del Pilar, Pray for us. Nuestra Señora del Pasivo en Viaje, Pray for us. Virgen de Candelaria, Pray for us. Virgen Mater Dolorosa, Pray for us. Virgen de los Remedios, Pray for us. Santo Cristo del Perdón y Caridad, Have mercy on us. Christ the Divine Healer, Have mercy on Sacred us. Heart of Jesus, Have mercy on Healing us. Heart of Jesus, Have mercy on 3 us. times Jesus, 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 Jesus. In Jesus' name, bless and heal us, O God, as well as our family and loved ones, and all the avid viewers and listeners of this healing program, KLNJ. In Jesus' name, Amen. give us the opportunities so that we'll be blessed, we'll be healed through this healing program, KLNJ, and will become instrumental also so that others will be blessed, will be healed. We ask this in Jesus' name. Amen. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may the Almighty God bless and heal you, as well as your family and loved ones, and all KLNJ family, the avid viewers and listeners of this healing program, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Yan, so special greetings, of course, dito sa ating mga nakaantabay. Maraming salamat, of course, kay Ma'am Ems, kay Ma'am Mika. Hindi ko lang alam kung nandiyan pa si Miss, nandiyan pa? Okay, si Miss Darren Lago. And of course, si Jem. Yun yung tawag sa kanya, Jem. Yan. Jem Ocampo. No? And of course, Tita Opie and Tita Mercy. At sa ngalan po ng atin pong kakaluhuran, Brother Jeffrey M. Gomez, magpapaalam na po ako, bro, by Father, na po, si Sister Doris Trajano po, ang inyo pong kakaluhuran at kaibigan dito po sa KLNJ na nakasama niyo po sa gabing ito. Yeah, of course, in the absence of Brother Jeffrey. Dito po sa KLNJ Season 14, Episode 1 na ngayon, Episode 3. Ay, 3 na pala. Ano po? Hindi ko na. Episode 3. At magpapaalam po muna kaming sumandali. Maraming salamat po sa ating mga avid viewers, listeners ng KLNJ. Patuloy nawa nating pasalamatan ang ating Panginoon Diyos. Sabi ko nga po, mula sa maliit hanggang sa malaking grasyang binigay niya. Even, yun nga, sabi po ni Ma'am Janet, di ba?
kahit yung medyo nahihirapan ka na. No? Maraming salamat dahil that makes us a better person. No? Mas matapang po tayo. So isang mapagpalang gabi rin po sa inyong lahat muli at hanggang sa susunod na Biyernes po. Good night po and God bless us all. At syempre po muli pasalamat kay Sister Jane Canlas Laranjo for sharing the healing testimony of her son, RJ. At syempre po sa buong pamilya Canlas Laranjo, pasalamat sa isang maganda at makahulugang opportunity na kasamang magpahinga, mamasyal doon sa Hong Kong last Monday until yesterday. Kababalik lang kanina. Siyempre, special thank you sa mga naging kasamahan, si Sister Jane Canlas Laranjo, kasamang kanyang anak na si RJ, kanyang kapatid na si Sister Janet Canlas, ang kanyang ring kapatid na si Brother Roland at Sister Mayet Canlas. Incidentally, they will be celebrating their 34th wedding anniversary this Sunday. Kasama siyempre yung kanilang anak, si Lorraine, at ang kanilang alaga rin na si Sweetie, at ang isa pang pamangkin na si May Canlas. At siyempre, ang aking secretary na nakasama rin sa ilang araw na pagbabakasyon, si Sam Garcia. At siyempre, special thank you kay Brother Romel. Opo. At ano kami, siya yung parang sinundo kami tapos hinatid. Na Sunday pa kami sinundo tapos nag-organize kami ng bayad doon sa Quezon City. At tapos kaninang madaling araw, pagkatapos sunduin sa airport, dumaan muna ng Retiro. Nagpares. Tapos past 4 a.m. na kami nakauwi at maraming salamat. Siyempre, muli sa mga paring umantabay din sa parokya habang wala ako, maraming salamat din po sa lahat. At sana patuloy nating purihin at pasalamatan ang Diyos dahil patuloy niya tayong binibigyan ng pagkakataon makamit ang kanyang pagpapala. At sa gabing ito, sana'y kalob niyang biyaya ay maging daan upang sama-sama natin siyang purihin at pasalamatan. At atin po ngayong baunin ang tema po ng ating episode 3 season 14 ng Karen J. Our life is indeed wonderful, so you must always be grateful. Muli po tayo magkwentuhan sa susunod na Biyernes. Good night, kakalaguran. God bless po sa inyong lahat, mga minamahal naming avid viewers and listeners dito sa KLNJ. Thank you po. Good night po.